Magandang araw. Narito ang aming grupo upang talakayin sa inyo ang Saligang Batas 1899 Malolos. Saligang Batas 1899. Pagkakaroon ng mga karapatan. Paghihiwalay ng Estado sa simbahan. Libreng edukasyon pampubliko. Pangangalaga sa buhay at ari-arian ng bawat mamayan. Pangongolekta ng buwis ayon sa batas. Pagkakaroon ng sangay ng pamahalaan. Saligang Batas ng Malolos, ang unang republikanong saligang batas sa Asya. Ito ay naghayag ng soberanya ay eksklusibong tumatahan sa mga tao. Nagsaad ng mga pangunahing karapatang pantao. Naghiwalay ng simbahan at estado. At tumawag para sa pagkakakilala o pagkakalikha ng kapulungan ng mga kinatawan na umasal bilang katawang lehislatibo. Ito ay tumawag rin para sa isang anyong pamanguluhan ng pamahalaan na ang Pangulo ay inihalal ng mayoridad ng kapulungan para sa isang termino ng 4 na taon. Ito ay pinamagatang konstitusyon politika at isinulat sa Kastila kasunod ng kalayaan mula sa Espanya at pinoproklama noong Enero 20, 1899. Ito ay isinabatas at pinagtibay ng Kongresong Malolos na isinagawa sa Malolos, Bulacan. Felipe G. Calderon, Father of Malolos Constitution, sumulat ng mga probisyon sa konstitusyon ng Malolos, isang manunulat, politika at pinuno sa rebolusyon. Si Felipe Calderon, isang manunulat, politiko at pinuno sa rebolusyon, siya ang sumulat ng mga probisyon sa konstitusyon ng Malolos, unang konstitusyon ng Pilipinas na nakilala bilang Father of the Malolos Constitution. Emilio Aguinaldo, pinanganak noong Marso 22, 1869 at namatay noong Pebrero 6, 1964. Isang revolusyonaryo, politiko at pinunong military, ang una at pinakabatang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nag-utos na gumawa ng sariling konstitusyon ng Pilipinas at nagpasinaya ng unang republika sa Malolos, Bulacan noong Enero 23, 1899. Ang mga opisyal na namuno sa Kongresong Revolusyonaryo. Pedro Paterno, isang manunulat at manunula, itinalagang Pangulo ng Kongresong Revolusyonaryo. Unang naglatag ng balangkas ng probisyon ng konstitusyon na hindi napupuruhan ng Kongresong Revolusyonaryo. Siya ay naging unang punong ministro ng Republika ng Pilipinas at nagsilbing pinuno ng mga pagtitipon sa bansa at ng mga gabinete. Benito Legarda, itinalagang pangalawang Pangulo ng Kongresong Revolusyonaryo. Naging miyembro siya sa gabinete ni Emilio Aguinaldo noong Republika ng Malolos. Gregorio Araneta, isang abogado, negosyante, itinalagang isa sa mga kalihim ng Kongresong Revolusyonaryo matapos ang tigmaang Pilipino-Amerikano, itinalagang kasamang maestrado ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas. Siya ang pinakabatang natalaga sa posisyon na iyon sa edad na 30. Pablo Tecson, isang opisyal sa revolusyonaryong hukbo sa ilalim ng pangangasiwa ni General Gregorio del Pilar. Itinalagang isa sa mga kalihim ng Kongresong Revolusyonaryo na halal siyang Gobernador General sa Bulacan matapos ang digmaang Pilipino-Amerikano. Pablo Ocampo, isang abogado at kalihim ng Kongresong Revolusyonaryo, nagturo siya sa Universidad Científico-Literaria de Pilipinas ng Batas Sibil at Ekonomiyang Pampolitika na pinatakbo sa revolusyonaryong pamahalaan. Tatlong sistema ng gobyerno na pinagdaanan sa loob ng 8 buwan bago ang proklamasyon ng konstitusyon ng Malolos. Ika-una, pamahalaang diktatorial. 6 na araw pagkatapos ng proklamasyon ng kasarinlan ng Pilipinas,
Formal na iniyayag ni Aguinaldo ang paglikha ng isang pamahalaang diktatorial na siyang magsisiyasat sa mga pangangailangan ng bansa. 5 araw lamang ang itinagal diktadura ni Aguinaldo. Pangalawa, Rebolusyong Pamahalaan. Bilang pagsunod sa payo ni Apolinario Mabini, naglabas din agad ng proklamasyon si Aguinaldo na pinagwawalang bisa ang pamahalaang diktatorial. Ipinalit dito ang isang revolusyonaryong pamahalaan. Mula sa pagiging diktador, napalitan ang titulo ni Aguinaldo na maging pangulo ng pamahalaang revolusyonaryo at kapitan general ng hukbo neto. Ipinayo ito ni Mabini upang maiwasang makinala ang ibang probinsya sa awtoridad ni Aguinaldo bilang diktador. Alinsunod din sa proklamasyon ay ang paglikha ng Kongresong Revolusyonaryo na siyang mag-aain ng konstitusyon para sa pamahalaang noong August 1, 1898. Pinagtibay ng kinatawan mula sa mga probinsya ang proklamasyon ng kasarinlan upang maging lehitimo ang pamahalaang revolusyonaryo. Ikatlo, Sistemang Republika. Noong Setyembre 15, 1898, tinipon ang Kongresong Revolusyonaryo sa Malolos, Bulacan, kung saan sila ay inatasang buuin ang konstitusyon ng bansa. Binuo ang kongresong ito ng mga itinalagang opisyal at mga inihalal na kinatawan mula sa lahat ng probinsya ng Pilipinas. Isa sa mga unang ginawa ng kongreso ay ang pag-aproba sa June 12, 1898 Proclamation of Independence. Dalawang unang nagtatag ng mga probisyon. Apolinario Mabini, dakilang lumpo o dakilang paralitiko, at si Tomas del Rosario, isang Pilipinong hukom at estadista na naglingkod bilang unang gobernador sa probinsya ng Bulacan noong 1903 to 1905. Sina Pedro Paterno at Apolinario Mabini ang dalawang unang naglatag ng mga probisyon na magtatag sa binubuong konstitusyon, ngunit parehas na hindi naaprubahan ng komite sa kongreso ang kanilang sinulat. Sa pangatlong pagkakataon, naatasan si Felipe Calderon magsulat ng mga probisyon sa konstitusyon kung saan ay pinagdebatihan ito mula October 25 hanggang Nobyembre 29, 1898. Lahat ng sinulat niyang probisyon ay madaling inapruba maliban sa Article 5, Title 3, na matagal nang pinagbatian. Nakasaad dito na ang Katoliko ay gagawing opisyal na reliyon kung saan ang mga ministro ay may karapatang humingi ng suporta sa gobyerno. Ito ay sinalungat ni Del Rosario na pinaglalaban dapat ay hiwalay ang pamamahala sa simbahan at gobyerno. Patas ang nakuhang boto sa unang botohan sa pagitan ng sumasang-ayong kina Calderon at Del Rosario. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay nanalo ang pinaglalaban ni Del Rosario na ipaghiwalay ang simbahan at gobyerno. Magandang araw po, ako po ay magbabahagi sa inyo ng mga mahalagang petsa. Hunyo 18, 1898, formal na inihayag ni Aguinaldo ang paglikha ng isang mahalagang diktatorial. Pangalawa naman po ay ang Agosto 1, 1898, pinagtibay ng kinatawan mula sa mga probinsya ang proklamasyon ng kasarinlan upang maging lehitimo ang pamahalaang revolusyonaryo. Sumunod naman po ay ang Setyembre 15, 1898, tinipon ng Kongresong Revolusyon sa Malolos, Bulacan, kung saan sila'y natasang buuin ng konstitusyon ng bansa. Sumunod naman po ay ang Nobyembre 29, 1898, sinang-ayuna ng Kongreso ng Malolos ang unang bersyon ng konstitusyon matapos ang ilang linggong pagdedebate. Sumunod naman po ay ang Disyembre 1, 1898, binalik ni Pangulong Aguinaldo ang unang bersyon ng konstitusyon para sa ilang mga pagbabago na kanilang susundin sa Kongreso. Disyembre 23, 1898,
Pinarukmahan ng Pangulong Aguinaldo ang buridor ng konstitusyon. Sumunod naman po ay ang Enero 20, 1899, pinagtibay ng Kongreso ng Malolos ang konstitusyon. Sumunod naman po ang Enero 23, 1899, naganap ang pagpapasinaya ng unang republiko ng Malolos, Bulacan na pinangunahan ni Emilio Aguinaldo matapos ang proklamasyon sa kanya bilang unang pangulo ng bansa. Tapos naman po ay may tatlong sangayang mga pamahalaan. Ang una po ay ang Hekutibo, pinamunuan ng mga pangulo, kalihim na bawat kaagawaran. Sumunod naman po ay ang lehislatura, sa ilalim ng isang punong ministro binubuo ng mga kinatawan mula sa mga probinsya o mga kongreso. Pangatlo naman po ay ang Hudikatura, isang pangulo ng Korte Suprema ang namumuno rito, kasama ang iba pang mga hukom. Yun lang. Positibong epekto. Ang konstitusyon ay nagsilbing alaala na nakamit na ng mga Pilipino ang soberyana ng Pilipinas dahil sa mithiing na ipagpatuloy ang demokrasya sa bansa. Ang mithiing ito ay nagbigay daan upang tuluyang tapusin ang pamumuno ng mga Espanyol sa bansang Pilipinas. Ilan sa mga nakasulat na provision ay nagsilbing gabay sa paggagawa ng mga susunod na konstitusyon na ipapatupad sa Pilipinas at pundasyon sa pairaling prinsipyo sa pamamahala ng mga politiko sa bansa. Pagkakabuo ng tatlong sangay ng pamahalaan, ehekutibo, lehislatibo at hudikatura. Kumatawan ito sa paghantong ng mga Pilipino na pagkamit ng kapayapaan at kalayaan sa ilalim ng mga mananakop. Yun lang po.